Sabi rito, kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na... Ano na kayo? Ano na kayo? Ha? Anong klase? Anong grupo na ba kayo? Kayo na tagahingi ng katarungan ngayon? Mas mataas na kayo sa Supreme Court? Ganon? But, hindi lang si Marcoleta yung issue. Ha? Hindi lang si Marcoleta yung hinahabol. Bakit? Madaming hinahabol. Marami na tayong kinulong. Si Diskaya, na connected kay Marcoleta. Kinulong na. Si Bunoan, naka-house arrest. Pero naging, witness. Oh, pero connected din kay Marcoleta. Oh, si Jinggoy. Kulong. Eh, connected ba kay Marcoleta yon? Ah, body sila. Safe ka na. Oh, sino pa? Si Bong Revilla. O, ewan ko na lang kung anong connection niya doon. Marami hinahabol, Brad. Oh, bakit maraming kaso ng korupsyon ang sabay-sabay na iniimbestigahan? Kasi kumikilos yung gobyerno natin, Brad. No? Putyan, ang problema sa inyo, ang hilig nyo magsipaggaling-galingan eh. Ang hilig nyo maggaling-galingan. Puta, hinarang nyo pa yung mga bas nyo dyan, mga walang ya kayo. Hostisya ba o personalisasyon? Bakit hindi dapat iisang pangalan lang ang pag-usapan? Hindi dapat si Marcoleta. Biruin nyo, binasag nyo yung kamusta ang ekonomiya ng bansa pagka nakakakita ng rally na ganyan? Ngayon, nasa news kayo, international. Biruin nyo, kawawa na naman tayo niyan. Eh, ang dami sanang good news ngayon. Nag-increase na tayo ng sahod per day. Although medyo may kaliitan pa ng konti, malay nyo naman, madagdagan pa later on. Pinirwisyo nyo, yung mga ibang nagtatrabaho, hindi tuloy makaikot dyan. Yung mga bus driver, mga jeepney drivers, yung mga gustong umuwi. Puta, sabi, pasensya na kayo. Sabi ni Tatanga-tangang Cayetano, pasensya na kayo sa mga hinaabala namin dahil sa ginawa namin to na hindi kayo makapagtrabaho. Pasensya na po kayo. Kasi para sa mas nakakarami, marami rin po yung paano yung mga ninakawan naman ng tao. Puking naman, hayop na yan. Ang ganda ng logic talaga ni Alan Panot Cayetano eh. Oh, sige, magsigaw yung mga DD shit na lahat ng mga nanakaw ikulong. Oh, tama, unahin nyo yung mga DDS. Pag ikinulong na mga sigaw, bakit yan ang uuna? Yun nga. Here we go. Welcome. Oh, yun pala yung yung sigaw nila, kulong lahat ng magnanakaw. Oh, putya, nung nagsimula na ikulong yung mga pinag-iinala ang magnanakaw. Here we go. Welcome to the... Ba't nyo naman unahin si Marcoleta? Ba't nyo naman unahin si Mike Defensor? Hayop no? Ito guys, no? Mga mandirigma, this is what I really want to clarify Parang the narrative makes it look like Senator Marcoleta is the one being pursued. I mean, only one being pursued. Si Marcoleta lang ba? Ganun ba talaga yun? Pero that's clearly not the whole picture. If we look at what's happening today, maraming public official and political personalities are facing investigation. Diba? Maraming humaharap sa complaints. At syempre, yung corruption allegations. Kaya nga meron tayong impeachment Ano ba sa tingin nyo? Ano ba sa tingin nyo hinahabol natin doon? Pag napatunayan na nangulimbat si corruption yun. Diba? Yung karamihan din sa aligasyon din doon pertaining sa corruption. Hindi lang isang pangalan yung nasa sentro ng usapan. Wag ganun yung palabasin nyo. If this is really an anti-corruption campaign, hindi pwedeng isang tao lang yung focus habang others are facing similar allegations are not being examined the same way. Puta ano yun? Sana si Jinggoy kung naniniwala kayong walang kaso yung tropa ni Marcoleta na yun, di sana inano nyo. Yung Diskaya.
which is naging kaanuhan ni Marco Betts. Grabe, no? Pero maganda yan. Makikita natin kasi ngayong araw na to kung ano magiging kahinatnan. Magpapadala ako ng ulan dyan sa Pilipinas. Mga 2 days straight, no? Yung pumping station na mabilis humuhupa yung tubig. O yun. Kahit mga ano lang, no? 10 meters of rain, pwede na. If we truly want accountability, no, dapat pare-pareho ang application of the law regardless kung sino yung involved. Walang pinipili at walang nilalaktawan. Dapat ganun. 'Di ba? Hindi, feeling nyo napaka-perfect nyo eh. Umulan sana ng malakas sa EDSA. Ano daw, bunso? Pinapunta na daw si Lustay sa EDSA Kamote. Oh, malamang magbabarong na naman yun. No? Handa na mag-take ng oath. INC, anong account ng transparency ang hinahanap nyo? Gayong ang ipinaglalaban nyo ay personal at hindi para sa Correct! Alam nyo ang ingay nung... Naririnig nyo ba yung ano na yun? Yung ting, ting, ting. Ang daming comment eh. 21,000 na yung ano. 10,000 comments. 2,000 share. Grabe. Ilang oras pa lang yan, oh. 4 hours naman na pala. Ang kapal ng face nila, oo. Ganun talaga. Walang hiya-hiya eh. Sa totoo lang, walang hiya-hiya. Pero alam nyo, no, may isa pang layer kasi dito sa issue na to eh. May previous allegation din against Senator Marcoleta. 'Di ba? Eh, yun nga yung sinabi ni Senator Ping Lacson eh. Regarding dun sa alleged 500 million project. Tapos, yung plunder case, yung plunder complaint filed against him. These remain allegations that still have to go through proper legal process. At hindi to dapat ituring na proven without final judgment. Pero, you have to consider that pa rin. Pero mo yun yung pinag-aanohan mo. May allegation ng ganun. Eto guys this is where the real issue comes out eh. Hindi ito about defending Marcoleta or attacking Marcoleta. Joke lang. Attacking Marcoleta to. Ang usapan is having one standard of justice para sa lahat. 'Di ba? It's like yung scale of justice, 'di ba? Yung timbangan, kapag one side is being weighed habang the other side is practically ignored, hindi na balance yung timbangan. 'Di ba? Ganun 'yun eh. If you ask me, no, if there are allegations against Marcoleta, investigate them. Kung may allegations laban sa iba, investigate them as well. Walang exempted, walang special treatment. The law should apply equally para sa lahat. But hindi yung para, wala kang pakundangan na bigla kang pumunta dyan, abalahin mo ang lahat, wala kang pakialam. Tapos, ang pagtatanggol mo, si Marco Beta? Ha? Hayop eh. Nasaktan si Marcoleta about sa balita kahapon. Hindi nila matanggap. Oh, yun nga eh. Pero I'm pretty sure isa sa mga technique ni Boying Rimulya yan.